Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang sinusundan mo ang buhay ng isang Pinay na lumaban sa lamig, pagod at pangungulila sa ibang bansa, may kapareho ka rin palang pinagdadaanan, tahimik na nagtitiis pero hindi sumusuko. Sa isang maliit na attic room sa ikatlong palapag ng bahay ng pamilyang Whitmore sa Toronto, Canada, nakaupo si Leora magtanggol sa gilid ng manipis niyang kama habang nakabalot sa kumot na kulay abo. Malamig ang gabi at kahit may heater sa bahay, tila hindi umaabot ang init sa silid niyang parang itinago sa pinakadulong bahagi ng mansyon. Sa labas ng maliit na bintana, makikita ang mabibigat na patak ng nyebe na unti-unting dumidikit sa bubong ng garahe. Sa Pilipinas, sanay si Leora sa init ng araw sa Batangas, sa amoy ng sinangag sa umaga, sa ingay ng mga tricycle at sa boses ng kanyang amang si Mang Elpidio na laging nagsasabing, "Anak, kapag pagod ka na, magpahinga ka, pero huwag kang susuko." Pero sa Canada, ibang klase ang pagod. Hindi lang katawan ang nanghihina, pati puso. 27 taong gulang si Leora, dating nursing student sa isang maliit na kolehiyo sa Lipa. Nasa 3 taon na sana siya noon nang ma-stroke ang kanyang ama. Sa isang iglap, nawala ang ipon nila. Naibenta ang maliit na karinderya ng nanay niyang pumanaw at napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Ang nakababatang kapatid niyang si Daxel ay nasa senior high pa lamang, tahimik ngunit matalino. Laging ipinagmamalaki ni Leora na kaya raw nitong maging engineer balang araw. Kaya nang may alok na trabaho bilang live-in maid sa Canada, kinagat ni Leora kahit nanginginig ang loob niya. Akala niya kapag nasa abroad na, mas madali nang makaahon. Akala niya sapat ang sipag para gumaan ang buhay. Ngunit hindi niya alam na may mga bahay palang malalaki at magaganda sa labas, pero sa loob ay puno ng pangmamaliit. "Leora!" sigaw ni Marjorie Whitmore mula sa ibaba. Napapitlag si Leora. Hindi pa man niya natatapos ang maikling video call niya kay Daxel, kinakailangan na niyang bumangon. "Ate, okay ka lang?" tanong ni Daxel sa screen. Nasa likod nito si Mang Elpidio, nakaupo sa lumang upuan. Mahina ang kalahating katawan, ngunit pilit na nakangiti. "Oo naman," mabilis na sagot ni Leora habang inaayos ang buhok. "Pagod lang konti. Ikaw, nag-aral ka na?" "Oo, pero ate, huwag ka masyadong magpuyat. Mukhang namamayat ka na." Ngumiti si Leora kahit mabigat ang dibdib. "Ang importante, tuloy lang school mo. Sabihin mo kay tatay, next week magpapadala ulit ako." "Anak," mahinang tawag ni Mang Elpidio mula sa screen. "Kung masama na ang trato sa iyo dyan, umuwi ka na lang. Hindi ko kayang gumaling kung ikaw naman ang nauubos." Napatigil si Leora. Gusto niyang sabihin ang totoo, na madalas siyang hindi nakakakain sa oras, na pinapatulog siya ng hating gabi at pinapabangon bago sumikat ang araw, na tinatawag siyang girl ni Marjorie na para bang wala siyang pangalan. Pero ngumiti pa rin siya. "Hindi po tay, mabait naman sila," pagsisinungaling niya. "Malamig lang talaga dito." Muling sumigaw si Marjorie. "Leora, are you deaf?" Napapikit si Leora. "Tay, Dax, baba na ako. Love you." Hindi na niya hinintay ang sagot. Pinatay niya ang tawag at nagmamadaling bumaba. Sa malawak na kusina ng Whitmore Mansion, nakatayo si Marjorie Whitmore, isang babaeng nasa 50 anyos, eleganteng manamit, laging may mamahaling pabango, ngunit kasing lamig ng yelong nasa labas ang pakikitungo. Nakaturo ito sa lababo na puno ng wine glasses. "Why are these still here?" Matalim nitong tanong. "Pasensya na po, Mrs. Whitmore. Kakatapos ko lang sa laundry at sa kwarto ni Miss Celestine. Huhugasan ko na po." "You always have an excuse," singhal ni Marjorie.
Tomorrow we have guests. I want the dining room polished, the silverware arranged, the guest bathroom cleaned, and Bentley's grooming kit prepared. Si Bentley ang aso nila. Isang maliit na puting poodle na mas mahal pa ang shampoo niya kesa sa isang linggong pagkain ni Leora. Opo, ma'am. Mula sa hagdan, bumaba si Celestine Whitemore, 23 taong gulang, anak ni Marjorie. Nakasuot ito ng makapal na robe at may hawak na cellphone. Tinignan nito si Leora mula ulo hanggang paa. Ma'am, did she iron my cream dress already? I'm wearing it tomorrow. Leora? Tanong ni Marjorie, ngunit ang tono ay parang paraatang agad. Opo, Miss Celestine, nasa walk-in closet na po. Celestine rolled her eyes. Make sure there's no smell of cooking oil. Last time, I swear, my scarf smelled like fried fish. Hindi nagsalita si Leora. Yumuko lang siya. Sa loob niya, sumakit ang alaala ng tuyo at sinangag sa Batangas. Amoy na para kay Celestine ay kahihiyan, pero para kay Leora ay tahanan. Nang gabing iyon, habang naghuhugas siya ng baso, pumasok sa kusina si Nima, ang isa pang kasambahay mula Nepal. Tahimik ito, maliit ang boses, at may laging takot sa mata. Leora, bulong ni Nima, I saved bread for you. Inabot nito ang maliit na tinapay na binalot sa tissue. Napatingin si Leora sa paligid bago tinanggap iyon. Salamat, Nima. Ikaw, kumain ka na. Nakangati si Nima pero halatang pagod. Later, if Madam does not call. Napabuntong hininga si Leora. Minsan iniisip ko mas mahal pa nila ang aso kaysa sa atin. Biglang kinabahan si Nima at tumingin sa pinto. Careful, walls here have ears. Hindi na sumagot si Leora. Alam niyang tama si Nima. Sa bahay ng Whitmore, kahit ang paghinga mo ay kailangang may pahintulot. Kinabukasan, mas maaga pa sa liwanag ang gising ni Leora. Nagplantsa siya, naglinis ng sahig, naghanda ng almusal, nag-ayos ng dining table at nagpaligo kay Bentley. Tanhali pa lang naninginig na ang kanyang mga kamay sa pagod. Habang nagbubuhat siya ng malaking basket ng laundry, nakasalubong niya si Gordon Vales, ang driver ng pamilya. Matangkad ito, nasa 40, tahimik ngulit may malasakit. Miss Leora, sabi nito, inaabot ang paper cup. Coffee, black, no sugar, I remember. Nagulat si Leora. Sir Gordon, baka makita po kayo ni ma'am. Then I'll say it's mine. Bahagya itong ngumiti. You look like you're about to fall. Tinanggap ni Leora ang kape. Salamat po. Hindi ko alam kung paano ninyo napapansin. Because people like them never notice people like us, sagot ni Gordon. So we have to notice each other. Tumimo kay Leora ang mga salitang iyon. Sa kabilang panig ng lungsod, sa itaas ng pinakamataas na gusali ng Veyrac Dominion Group, nakatayo naman si Callum Veyrac sa harap ng malaking salaming bintana. Sa ibaba, ang Toronto ay parang laruan. Mga ilaw, sasakyan, gusali, at mga taong nagmamadaling mabuhay. Siya ang pinakamayamang bilyonaryo sa Canada ayon sa mga business magazines. May-ari ng mga hotel, energy companies, hospitals, logistics firms at real estate empires. Ngulit sa laki ng kanyang yaman, wala ni isang sulok ng kanyang opisina ang nakapagbigay sa kanya ng tunay na pakapainan. Callum? Sabi ni Mael Duran, ang kanyang abogado, habang nakatayo sa likod niya, hawak ang folder. The board is restless. Brenton has been speaking privately with some of them. Napalingon si Callum. Malalim ang mga mata niya. Kalmado ang tindig, ngulit halatang kulang sa tulog. My cousin has always wanted the chair, sabi niya. Let him talk. It's more than talk, tugon ni Mael. There are missing funds connected to a shell company. I can't prove it yet, but I think Brenton is moving money through smaller contractors. Nasa gilid naman si Orson Pike, matandang katiwala at tagapayo ni Callum mula pa noong buhay ang kanyang ina. Kulubot na ang mukha nito, ngunit matalas pa ang mga mata. Your mother used to say, ani Orson, the most dangerous knife is the one held by family. Hindi kumikibo si Callum. Sa dinding ng opisina niya, naroon ang larawan ng kanyang ina, si Evelyn Veyrac, isang babaeng kilala noon sa charity hospitals.
Namatay ito matapos mapabayaan sa isang medical facility na pag-aari din ng mga dating business partners ng pamilya. Mula noon, nagbago si Callum. Naging mas tahimik, mas mapagduduha, mas mag-isa. "I need to know who's following me," sabi ni Callum. Mael frowned. "Your security team already reported 2 suspicious vehicles this week. You should not move without them." "That's exactly why I need to move without them," malamig niyang sagot. "If someone inside is leaking my route, I won't know unless I break the pattern." "Callum, that's reckless." "Maybe," malamig niyang sagot. "But I'm tired of waiting inside glass walls." Gabi rin ng araw na iyon, may charity dinner sa bahay ng Whitmore. Abala si Leora mula hapon hanggang halos sa tinggabi. Nagdala ng pagkain, naglinis ng natapon ng alak, gumiti sa mga bisitang hindi man lang sila tinitignan sa mata. Isang matandang babae ang aksidenteng nakabasag ng wine glass, ngulit nang makita ni Marjorie ang mga piraso sa sahig, si Leora agad ang sinisi. "You careless girl!" sinanghal ni Marjorie sa gilid ng dining room. "Ma'am, hindi po ako. Don't talk back. Clean it." Nakita ni Celestine ang esena at natawa habang hawak ang champagne. "Honestly, Mom, you should hire someone more trained next time." Napalunok si Leora. Yumuko siya at pinulot ang bubog. Nasugatan ng kanyang daliri, ngunit hindi siya umimik. Pagkatapos ng party, nang akala niya ay makakapagpapahinga na siya, inutusan pa siyang itapon ang basura sa labas at linisin ang kusina. 12:30 na ng gabi nang payagan siyang umalis para ihatid ang ilang gamit sa laundry drop-off na malapit sa bus stop dahil kailangan daw iyon kinabukasan. Suot ni Leora ang manipis na coat at lumang boots habang naglalakad sa kalsadang nababalutan ng nyebe. Tahimik ang paligid. Ilang ilaw ng poste ang pumipikit-pikit. Hawak niya ang scarf na binili niya sa thrift store at ang maliit na emergency whistle na bigay ni Yvette Soriano, ang kaibigan niyang caregiver. "Gamitin mo to pag may nanggugulo sa'yo," sabi ni Yvette noon. "Hindi porkit mabait tayo, hahayaan na nating kawawain tayo." Napangiti ng bahagya si Leora sa alaala. Ngulit bigla siyang napahinto nang makarinig siya ng kalabog mula sa iskinita sa unahan. "Get him down!" sigaw ng isang lalaki. Sumunod ang tunog ng suntok. 1, 2, 3. Nanigas si Leora. Sa ilalim ng madilim na bahagi ng kalsada, nakita niya ang 3 lalaking nakamaskara na pinagtutulungang bugbugin ang isang lalaking nakaluhod sa nyebe. Walang ibang tao, walang sasakyan, walang pulis. Dapat tumakbo siya palayo. Dapat isipin niya ang sarili niya. Dapat alalahanin niyang isa lamang siyang maid na walang laban, walang pamilya sa bansang iyon, walang proteksyon. Pero nang nakita niyang bumagsak ang lalaki at hindi na gumalaw, may kung anong sumipat sa dibdib niya. "Hoy!" sigaw ni Leora, nanginginig ang boses ngunit malakas. "Tumigil kayo!" Napalingon ng mga lalaki. Ang isa ay may hawak na metal pipe. "Get lost!" sigaw nito. Kinuha ni Leora ang whistle at hinipan iyon ng buong lakas. Matalim ang tunog na pumunit sa katahimikan ng gabi. Muli niya itong hinipan habang tumatakbo papunta sa kalsada. "Help! Somebody help! Call 911!" May bumukas na ilaw sa isang apartment building. May sumigaw mula sa bintana. Nataranta ang mga lalaking nakamaskara. "Leave him," sabi ng isa. Mabilis silang tumakbo papalayo. Nanginginig ang tuhod ni Leora habang lumapit sa duguang lalaki. Nakahandusay ito sa nyebe, may sugat sa noo, punit ang labi, at hirap huminga. Hindi niya ito kilala. Ang suot nito ay simpleng itim na coat, walang anumang palatandaan ng kayamanan. "Sir, naririnig niyo po ako?" Nanginginig niyang tanong. Bahagyang imulat ng lalaki ang mata. Malabo ang tingin nito. "Don't call my..." Hindi nito natapos ang sasabihin. "Hindi pwedeng hindi tatawag ng tulong. Duguan kayo."
Pinunit ni Liora ang sariling scarf at idiniin sa sugat nito sa gilid ng ulo. Namula agad ang tela. "Pasensya na po kung masakit," sabi niya, halos maiyak. "Kailangan pigilan ng dugo." "Huwag kayong matulog, sir. Tignan niyo ako. Dito lang kayo." Mahinang gumalaw ang kamay ng lalaki at nahawakan ang manggas niya. "Your name," bulong nito. "Liora," sagot niya. "Liora Magtanggol." Sa di kalayuan, narinig na ang sirena. Dumating ang ambulansya at police car makalipas ng ilang minuto. Lumapit ang paramedic na si Draven Holt, mabilis na lumuhod sa tabi ng lalaki. "What happened?" "Binugbog po siya ng 3 lalaki. Nakasuot sila ng maskara. Hindi ko nakita ang mukha nila," mabilis na paliwanag ni Liora. "Nagdugo po dito, kaya tinakpan ko ng scarf." Draven glanced at her. "You did the right thing. You may have saved his life." Hindi alam ni Liora kung bakit bigla nang nanghina ang katawan niya sa narinig. Habang isinasakay ang lalaki sa stretcher, pilit niya itong imulat ang mata. Muli niyang hinawakan ang kamay ni Liora. Mahinang ngulit parang ayaw bumitaw. "Huwag mong," bulong nito sa paos na boses. "Huwag kang mawawala." Napatigil si Liora. "Nandito lang po ako." Pero nang isara ang pinto ng ambulansya, saka lang niya napagtanto na iwanan siya sa gitna ng malamig na kalsada. Duguan ng kamay, wala ang scarf, at hindi alam kung anong klaseng gulo ang nasaksihan niya. Isang babaeng naka-dark coat ang lumapit sa kanya. Si Mael Durand yun, hingal at halatang nagmamadali, kasama ang 2 security. "Are you the woman who helped him?" "Opo, pero hindi ko po siya kilala. Nakita ko lang po." "What's your full name?" "Liora Magtanggol." Isinulat ni Mael ang pangalan niya. May lungkot at tensyon sa mukha niya. "Miss Magtanggol, thank you. Someone will contact you. For now, please be careful." "Bakit po? Sino po ba siya?" Sandaling tumingin si Mael sa ambulansyang papalayo. Hindi niya agad sinagot. "A man with many enemies." Kinabukasan, bumalik si Liora sa bahay ng Whitmore na halos hindi nakatulog. May bendahe ang daliri at nanghihina ang katawan. Ngulit hindi pa man siya nakakapaliwanag, sinalubong na ni Marjorie sa kusina. "Where were you last night? Do you know what time you came back?" "Ma'am, may nakita po akong lalaking binugbog sa daan. Tinulungan ko po siya hanggang dumating ang ambulance." Marjorie stared at her coldly. "And you expect me to believe that?" "Totoo po." Celestine, nakaupo sa counter habang umiinom ng smoothie, smirked. "Maybe she met someone. You know, these girls always have drama." Napatingin si Liora sa kanya, nasaktan ngunit pinigilan ng sarili. "Wala po akong ginawang masama." Marjorie stepped closer. "Listen to me. I don't care what story you invented. You work here. Your time is my time. One more mistake and I will terminate your contract." Tumango si Liora kahit gusto na niyang umiyak. "Opo, ma'am." Lumipas ang umaga na parang wala siyang nailigtas na buhay. Naglinis siya ng sahig, nagluto ng soup, nag-ayos ng kama ni Celestine at nagtiklop ng damit ni Celestine. Ngulit paulit-ulit sa isip niya ang boses ng lalaking duguan. "Huwag kang mawawala." Pagsapit ng hapon, habang nagwawalis siya sa front hallway, huminto sa labas ng mansyon ng isang itim na sasakyan. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuit, may dalang sobre. Binuksan ni Gordon ang pinto at nagulat nang makita ang emblem sa sasakyan. "Veyrac Dominion," bulong nito. Hindi alam ni Liora ang ibig sabihin noon. Nakita lang niya si Marjorie na biglang namutla nang lumabas mula sa sasakyan si Mael Durand. "Good afternoon," sabi ni Mael sa malamig na tinig. "I'm here for Miss Liora Magtanggol." Napatingin sina Marjorie at Celestine kay Liora na parang nayun lang nila siya totoong nakita. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa bahay na iyon, naramdaman ni Liora na may pintong bumubukas. Isang pintong hindi niya alam kung patungo sa kaligtasan, panganib
o sa panibagong buhay na hindi na niya kailangang ipagdasal ng palihim. Nakatayo si Leora magtanggol sa gitna ng malawak na hallway ng bahay ng Whitmore. Hawak pa rin ang walis habang ang lamig na hangin mula sa pagbukas ng front door ay dumampi sa kanyang mga kamay. Sa harapan niya, nakatayo si Mael Durand, ang babaeng naka-dark coat na nakita niya noong gabing iniligtas niya ang dugoang lalaki sa kalsada. Ngunit iba ang tindig ni Mael ngayon. Hindi na siya mukhang nagmamadali at natatakot. Ngayon, dala niya ang bigat ng pangalan ng isang mapakamulyarihang tao. "I'm here for Miss Leora Magtanggol," ulit ni Mael, malinaw ang boses. Parang nabingi si Marjorie Whitmore sa narinig. Saglit itong napatingin kay Leora na parang imposible ang sinasabi ng bisita. "Excuse me?" Malamig na tanong ni Marjorie, pilit ibinabalik ang dating taas ng noo. "May I know what this is about? Leora is our employee. Your time is my time. Whatever you need from her, you may speak with me first." Hindi natinag si Mael. "This is not about her employment under you, Mrs. Whitmore. This is about an incident she witnessed last night." Mula sa itaas ng hagdan, bumaba si Celestine na tila excited sa drama. Hawak nito ang cellphone, halatang gusto pang i-record ang nangyayari. "Mom, is this about her excuse last night? She said she saved some random guy on the street." Bahagyang lumingon si Mael sa dalaga. Hindi siya nangumiti. The man she helped was not random. Napahawakan si Leora ng hawakan ng walis. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nais niyang magsalita, ngulit hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi naman siya sanay na may pumapasok sa bahay na iyon para hanapin siya. Kadalasan, siya ang hindi nakikita, hindi pinakikinggan, at hindi binibigyan ng halaga. "Leora," sabi ni Mael, ngayon ay mas malambot ang boses. "The gentleman you assisted last night is conscious. He asked for you." Napatitig si Leora. "Gising na po siya?" "Yes, he is stable for now." Sa unang pagkakataon mula nang umuwi siya ng gabing iyon, nakahinga ng maluwag si Leora. "Salamat sa Diyos." Napakinot ang noo ni Marjorie. Who exactly is this man, and why would he send someone here? Sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ibinigay ni Mael ang sobre kay Leora, hindi kay Marjorie. Kitang-kita iyon ng lahat. Nanginginig ang kamay ni Leora nang tanggapin iyon. "Mr. Callum Veyrac would like to formally thank you." Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa loob ng bahay. Si Gordon Vales na nasa may pinto pa ay biglang napatingin. Si Nima na tahimik na nakasilip sa gilid ng kusina ay napatakip ng bibig. Si Marjorie naman ay biglang nawala ang kulay sa mukha. "Callum Veyrac?" ulit na Marjorie, tila hindi makapaniwala. Si Celestine ay mabilis nag-search sa cellphone. Ilang segundo lang, nanlalaki ang mga mata nito. "Mom, he's the billionaire, the Veyrac Dominion guy." Hindi alam ni Leora ang ibig sabihin ng Veyrac Dominion. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang yaman ng lalaking tinakpan niya ng dugo ang scarf. Ang alam niya lang, noong gabi, isa siyang taong nakahandusay sa niebe at walang ibang tumulong. "Ako po?" Mahina niyang tanong kay Mael. "Ako po talaga ang pinapapunta niya?" "Yes," sagot ni Mael, "but only if you agree. No one will force you." Mabilis na sumingit si Marjorie. "She has work today. We have schedules in this house. You can come back another time." Napatingin si Mael kay Marjorie. "Mrs. Whitmore, Miss Magtanggol was a key witness in a violent assault. She also provided emergency aid before paramedics arrived. We may need her statement, and Mr. Veyrac has requested to see her. I suggest you do not interfere." Halatang hindi sanay si Marjorie na pagsalitaan ng ganoon sa loob ng sariling bahay. Ngunit dahil pangalan ni Callum Veyrac ang dala ni Mael, hindi ito basta makasigaw. "Leora," sabi ni Mael, "would you like to come with me?" Napatingin si Leora sa hagdan, sa kusina, sa sahig na lagi niyang nililinis, sa mukha ni Nima na tahimik na umaasang may gagawin siyang para sa sarili niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marjorie. "Ma'am," mahinahon niyang sabi, "babalik po ako pagkatapos. Kailangan ko lang pong malaman kung okay na siya." Celestine scoffed. "Wow, suddenly important." Hindi sumagot si Leora.
Iniwan niya ang walis sa gilid at kinuha ang luma niyang coat. Habang papalabas siya, mabilis na lumapit si Nima at palihim na hinawakan ng kamay niya. "Be careful," bulong nito. "But also, maybe this is good." Tumanggo si Liora. "Sana." Sa loob ng itim na sasakyan, tahimik si Liora. Hindi niya alam kung paano umupo ng maayos sa leather seat na parang mas mahal pa kaysa sa lahat ng gamit niya sa attic room. Si Mael ay nasa tabi niya, hawak ang tablet at ilang dokumento. "Miss Magtanggol," sabi ni Mael, "before we arrive, I need to tell you something. Mr. Veyrac's attack was not ordinary street violence. We believe it was planned." Napakapit si Liora sa bag niya. "Planned? Ibig sabihin po may gustong pumatay sa kanya." "Possibly scare him, possibly worse," sagot ni Mael. "That's why I asked you to be careful." "Pero wala po akong alam. Hindi ko nakita ang muka nila." "You saw enough. You were there. And sometimes being there is dangerous." Tumulok si Liora. "Ma'am, ayoko po ng gulo. Kailangan ko po ang trabaho ko. May pamilya po akong pinapadalhan sa Pilipinas." Napatitigan si Mael kay Liora at sa unang pagkakataon, lumambot ang mukha nito. "I know. That is why we will not leave you exposed." Dinala siya sa isang pribadong ospital na mas mukhang hotel kaysa pagumatan. Sa labi pa lang, may mga security nang nakabantay. Malinis ang sahig, tahimik ang paligid at mabango ang hangin. Nakakailang para kay Liora na sanay sa amoy ng disinfectant, sabon at pagod. Habang naglalakad sila sa koridor, biglang napahinto si Liora sa harap ng malaking television screen sa waiting area. May breaking news. Nasa screen ang larawan ng lalaking tinulungan niya. Maayos ang suot, seryoso ang mukha, at may nakasulat na pangalan sa ibaba. Callum Veyrac, Canada's wealthiest business magnate, injured in late-night assault. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Iyan po," halos hindi lumabas ang boses niya. "Iyan po ang lalaking tinulungan ko." "Yes, that is Mr. Veyrac." Napaatras si Liora ng bahagya. "Akala ko ordinaryong tao lang siya. Wala po akong alam. Hindi ko ginawa iyon dahil mayaman siya." "That is exactly why he wants to thank you." Pagpasok nila sa pribadong silid, nakita ni Liora si Callum Veyrac na nakahiga sa kama. May benda sa gilid ng noo, pasa sa panga at sugat sa labi. Kahit ganoon, hindi maikakaila ang bigat ng presensya niya. Hindi siya mukhang mahina kahit sugatan. Mas mukha siyang taong sanay magdala ng mundo sa balikat at ayaw ipakitang nasasaktan. Sa tabi niya ay si Orson Pike, ang matandang lalaki na may seryosong mata. Tumayo ito nang pumasok si Liora. "Mr. Veyrac," sabi ni Mael, "she's here." Dahan-dahang iminulat ni Callum ang mata. Nang nakita niya si Liora, may bahagyang inhawa sa mukha niya. "Liora Magtanggol," mahina niyang sabi. Hindi alam ni Liora kung lalapit ba siya o mananatili sa pinto. "Sir, kumusta na po kayo?" A faint smile touched his bruised lips. "Alive, because of you." Napayuko si Liora. "Kahit sino naman po siguro tutulungan kayo." "No," sabi ni Callum. "Many people saw enough to look away. You didn't." Tahimik na nakatayo si Liora sa gilid ng kama. Ramdam niya ang hiya, kaba at lungkot na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi lang ang nagdaan pero parang may malaki nang nabago sa takbo ng buhay niya. "I wanted to thank you properly," sabi ni Callum. "Mael will arrange compensation for your trouble." Mabilis na umangat ang tingin ni Liora. "Ay, huwag na po. Hindi po ako pumunta dito para sa pera." Napatingin si Mael kay Callum. Si Orson naman ay bahagyang nagtaas ng kilay, tila nagulat sa sagot. Callum studied her carefully. "You don't want money?" "Hindi po sa ayaw ko sa pera." Tapat na sagot ni Liora. "Kailangan ko po iyon. May tatay po akong may sakit at kapatid na nag-aaral. Pero kung tatanggap po ako ngayon, parang binayaran niyo po ang ginawa ko. Hindi ko po gustong ganun ang tingin ninyo." Sandaling natahimik ang silid. Pagkatapos, mahinang sabi ni Callum, "Then, tell me what you need." Napalunok si Liora. "Kailangan ko lang pong bumalik sa trabaho ko nang hindi ako mapapahamak. Nagalit na po ang amo ko dahil nahuli ako kagabi. Kung pwede po,
Huwag niyo na lang po akong idamay sa media. Sumikip ang panga ni Callum. Your employer punished you for saving someone's life? Hindi sumagot si Leora. Satat na iyon. Mael leaned closer to Callum. I can review her employment arrangement. Hindi po. Please, baka mawalan po ako ng trabaho. Miss Magtanggol, mahinaong sabi ni Mael, losing an abusive arrangement is not the same as losing your future. Hindi alam ni Leora kung bakit halos maiyak siya sa linyang iyon. Siguro dahil matagal na niyang kinukumbinsi ang sarili na normal lang ang lahat, na bahagi lang ng pagiging OFW ang pagod, na dapat magtiis dahil maraming umaasa. Ilang sandali pa, pumasok sa silid si Priya Kanan, isang immigration consultant na ipinatawag ni Mael. Maayos ang pagkakangiti nito kay Leora. I won't force anything, sabi ni Priya, but I'd like to review your contract, working hours, sleeping conditions, and pay, just to make sure you are protected. Protected, mahina ulit ni Leora, parang bagong salita iyon sa buhay niya. Matapos ang pag-uusap, pinauwi muna si Leora, ngulit bago siya lumabas, muling nagsalita si Callum. Leora, napalingon siya. You left your scarf with me, sabi nito. Napatitig siya sa benda sa ulo nito. Duguan na po iyon, itapon niyo na lang. No, sagot nito. I'll return it when it's clean. Hindi niya alam kung bakit tila napakabigat ng simpleng pangakong iyon. Pagbalik ni Leora sa bahay ng Whitmore, mas malamig ang salubong sa kanya. Naghihintay si Marjorie sa sala, katabi si Celestine. Sa mesa ay may isang jewelry box na nakabukas. You have been very busy today, sabi ni Marjorie. Meeting billionaires, riding private cars. Ma'am, ipinaliwanag ko naman po. Enough, tinuro ni Marjorie ang mesa. My necklace is missing. Nanlamig si Leora. Ano po? Celestine crossed her arms. My mother's diamond necklace. It was in her room this morning. Now, it's gone. Hindi ko po kinuha iyon. Marjorie's eyes sharpened. Then you won't mind if we check your bag. Nanginig ang kamay ni Leora. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil alam niyang sa bahay na iyon, kapag napagdesisyonan na nilang mali ka, gagawa sila ng paraan para magmukha kang mali. Kinuha ni Celestine ang bag ni Leora mula sa hook malapit sa kitchen door. Binuksan nito at kunwaring naghalungkat. Ilang segundo lang, ilinabas nito ang diamond necklace. Napatakip ng bibig si Nima mula sa kusina. Si Gordon na kararaping lang mula sa garahe ay napatigil. See? Sabi ni Celestine, puno ng peking gulat. Parang gumuho ang sahig sa ilalim ni Leora. Hindi akin yan. Hindi ko alam paano napunta sa bag ko. Marjorie stepped closer. You ungrateful little thief. We gave you work, a place to stay, and this is how you repay us. Hindi po. Ma'am, maniwala kayo. Why should we? Sigaw ni Marjorie. Maybe that story about saving Mr. Veyrac made you feel powerful. Maybe you thought you could steal from us and run to him. Nagsimulang umiyak si Leora, pero hindi siya lumuhod, hindi siya nagmakaawa. Sa loob niya, may maliit na boses na nagsabi, hindi ka na dapat bumalik sa dati. Tumawag po kayo ng pulis kung gusto ninyo, pero hindi ko po kinuha iyan. Celestine laughed. Now she's acting brave. Biglang bumukas ang front door. Pumasok si Mael Durand kasama si Priya Kanan, isang dalawang security at isang lalaki na may dalang laptop. Sa likod nila, nakatayo si Callum Veyrac mismo, nakaitim na coat, may benda pa rin sa ulo ngunit tuwid ang tindig. Hindi siya dapat lumabas sa ospital. Halata sa mukha ni Mael ang pagtutol, ngunit naroon siya. Namayani ang katahimikan. Mr. Veyrac,
Halos pabulong ang sabi ni Marjorie. Hindi siya tinignan ni Callum. Ang mata niya ay nasa nanginginig na Leora. "Are you all right?" tanong niya. Hindi agad nakasagot si Leora. "Pinagbintangan nila ako." "I heard," sabi ni Callum. Marjorie quickly recovered. "Mr. Veyrock, this is a private household matter. Your maid friend was caught with my necklace." Callum nagpaayos na mulat yung itinampatingin. "She is not my maid friend. Her name is Leora Magtanggol." Namula si Celestine. "But the necklace was in her bag." Umabante si Mel. "Then you won't mind showing us your hallway CCTV." Natigiran si Marjorie. "We received a call from Mr. Vales." Dagdag ni Mel, tumingin sandali kay Gordon. He believed something was wrong. Napatingin si Leora kay Gordon. Tahimik lang ito, ngunit sa unang beses tumindig ito laban sa amo niya. Pinagana ng lalaking may laptop ang CCTV recording mula sa hallway. Lumabas sa screen si Celestine ilang minuto bago dumating si Leora. Hawak ang maliit na jewelry pouch, palingalinga, saka inilagay iyon sa bag ni Leora na nakasabit malapit sa kusina. Walang nakapagsalita. Nag-umpisang umiyak ng mahinang si Mima. Gordon looked down. Marjorie's face hardened, but fear had entered her eyes. Celestine stepped back. "That's edited," sabi ni Celestine, pero mahina ang boses. "No, it isn't," sagot ni Mel. Callum turned to Leora. "Do you want to press charges?" Tumingin si Leora kay Marjorie, kay Celestine, sa hagdan, sa kusina. Sa bahay na ilang buwan niyang nilinis habang unti-unti niyang nawawala ang respeto niya sa sarili. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang iparamdam sa kanila ang bawat gabing umiyak siya ng tahimik. Ngunit nang magsalita siya, kalmado ang tinig niya. "Gusto ko lang pong makaalis dito ng malinis ang pangalan ko." Callum nodded. "Then that is what will happen." Inayos ni Priya ang pansamantalang paglipat ni Leora sa isang migrant workers shelter. Sumapit si Nima at lumapit siya ng mabilis bago pa sila mapigilan ni Marjorie. "Don't forget me," bulong ni Nima. "Hinding-hindi," sagot ni Leora. Nang paalis na siya, tumingin si Leora sa attic window mula sa labas. Doon siya umiyak, nagdasal, natiis at nangarap na sana isang araw may magbukas ng pinto para sa kanya. Ngayon, bukas na ang pinto. Sa sasakyan, tahimik siyang umupo habang hawak niya ang maliit niyang bag. Si Callum ay nasa kabilang upuan, halatang nahihirapan pa sa sugat, ngunit hindi umaalis. "Bakit niyo po ginagawa ito? Hindi naman po ako kilala." Tumingin si Callum sa kanya. "You helped me when you thought I was no one. Let me help you now that everyone is trying to make you feel like no one." Hindi napigilan ni Leora ang luha. Ngunit sa gabing iyon, iba ang lasa ng iyak niya. Hindi na iyon luha ng pagkatalo. Iyon ay unang patak ng paglaya. Tahimik ang loob ng sasakyan habang nilalayo nito si Leora Magtanggol mula sa bahay ng Whitmore. Sa bintana, pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng Toronto na dumadaan na parang maliliit na bituin sa likod ng manipis na hamog. Hawak niya ang maliit niyang bag sa kalandungan, ang tanging dalang gamit na mabilis niyang naitumol mula sa attic room. Ilang damit, lumang rosaryo ng kanyang ina, litrato ni namang Elpidio at Daxel, at isang notebook kung saan niya isinusulat ang mga gastusin at pangarap na minsan ay nahihiya na siyang balikan. Sa kabilang upuan, tahimik si Callum Veyrock. May benda pa rin sa noo at halatang hindi pa lubos na magaling ang katawan, ngunit nanroon siya. Hindi bilang bilyonaryong mayabang na dumating upang ipakita ang kapangyarihan, kundi bilang lalaking minsan niyang nakitang duguan sa niebe. Ang lalaking yun, sa hindi niya inaasahang paraan, ay naging dahilan para tuluyan siyang makaalis sa bahay na ilang buwan ding naging kulungan niya. "You don't have to speak," mahinang sabi ni Callum nang napansin niyang paulit-ulit niyang pinupunas ang mata si Leora. Napatingin si Leora sa kanya. Pilit ngumiti, pero muling tumulo ang luha. "Pasensya na po, hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Dapat masaya ako kasi nakaalis na ako."
Sometimes freedom feels frightening at first, especially if you had to survive for so long. Hindi sumagot si Leora. Tumama ang salita sa puso niya. Sa loob ng bahay ng Whitmore, nasanay siyang sukatin ang sarili niya sa galit ng ibang tao. Kapag tahimik si Marjorie, ibig sabihin hindi pa siya nakakamali. Kapag hindi siya pinagtawanan ni Celestine, ibig sabihin ligtas ang araw. Kapag may natirang pagkain, ibig sabihin makakaraos siya. Ngayon, wala na roon ang mga utos, sigaw at paninisi. Pero kasama ng pagkawala ng takot ay ang tanong, ano na ang mangyayari sa kanya? Dinala siya ni Mel Duran at Priya Kanan sa isang migrant workers shelter sa mas tahimik na bahagi ng lungsod. Hindi ito marangya, ngunit malinis, maliwanag at may amoy ng mainit na sabaw sa kusina. Sa pintuan, sinalubong sila ng isang babaeng Pilipina na may puting buhok na nakapulupot sa bon at may mga matang sanay makinig sa mga taong sugatan. Ikaw si Leora. Sabi nito, malambing ang tinig. Ako si Sister Amabel Quinto. Halika anak, dito ka muna. Sa salitang anak, halos gumuho ang matitirang tapang ni Leora. Yumuko siya at mahigpit na niyakap ang bag niya. Hindi po ako sanay na may tumatanggap sa akin ng ganito. Hinawakan ni Sister Amabel ang balikat niya. Hindi mo kailangan masanay agad. Basta ngayong gabi, ligtas ka. Bago umalis si Callum, lumapit siya kay Leora. Priya will help with the legal matters. Mael will handle anything related to the Whitmores. No one will force you to do anything you're not ready for. Tumango si Leora. Salamat po. May sandaling katahimikan. Parang may gusto pang sabihin si Callum ngulit pinili niyang igalang ang pagod niya. Rest, sabi niya. Tomorrow can wait. Nang gabing iyon, pinaupo ni Sister Amabel si Leora sa dining table ng shelter. May dalawang babaeng naroon, si Roxana, isang Ukrainian cleaner na may mahabang peklat sa kamay mula sa aksidente hindi binayaran ng employer, at si Farida, isang Moroccan cook na tahimik na naghihiwa ng tinapay para sa lahat. First night is always strange, sabi ni Farida habang nilalagyan ng sabaw ang mangkok ni Leora. Ganun din po ba kayo noon? Roxana gave a tired smile. For 3 weeks, I woke up at 4 in the morning because my old employer used to kick my door. Here, nobody kicks doors. Nakapakitim si Leora sa kutsara. Doon niya na naunawaan na hindi lang pala siya ang ganito. Hindi siya mahina, hindi siya maarte, hindi siya nag-iisa. Habang kumakalin siya ng mainit na sabaw, saka lamang niyang naramdaman ang bigat ng buong araw. Ang pagbibintang sa kanya, ang CCTV, ang pag-alis niya sa attic, ang mukha ni Nima nang yakapin siya nito at sabihing, "Don't forget me." Hindi niya iyon makakalimutan. Kahit ligtas na siya ngayong gabi, may naiwan pa rin sa bahay na iyon. Kinabukasan, nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Leora. Hindi ito madali, hindi ito parang kwento na pagkagising niya ay maganda na agad ang lahat. Sa umaga, kausap niya si Priya tungkol sa kontrata, overtime, kondisyon ng kwarto at mga sahod na hindi na ibigay ng tama. Sa hapon, tinutulungan siya ni Sister Amabel na punan ang mga form. Sa gabi, umiiyak siya ng tahimik habang kausap sa video call si Mang Elpidio. Anak, sabi ng ama niya, halatang nagpipigil ng iyak. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Napaiyak si Leora. Ayoko pong mag-alala kayo, Tay. Kailangan ko kasing magpadala. Akala ko kung titiisin ko, magiging okay rin. Si Daxel nasa tabi ng ama, nakayuko. Ate, sana sinabi mo, hindi ko kailangan mag-aral kung kapalit naman nun ikaw. Hoy, mahinang saway ni Leora kahit lumuluha. Kaya nga ako lumalaban para hindi ka tumigil. Pero simula ngayon, hindi na ako papayag na tapakan nila ako. Ngumiti ng mahina si Mang Elpidio. Iyan ang anak ko. Ilang araw ang lumipas bago muling nagkita sina Leora at Callum. Sa pagkakataong iyon, wala na sila sa ospital o sa bahay ng Whitmore. Nasa opisina sila ng Veyrac Foundation, isang hiwalay na bahagi ng kumpanya ni Callum na tumutulong sa education, healthcare at migrant welfare programs. Mataas ang gusali, ngunit hindi nakakatakot ang loob. May mga larawan ng mga batang nakatanggap ng scholarship, matatandang natulungan sa hospital bills at mga pamilyang nabigyan ng legal aid.
Sinalubong si Leora ni Thalia Mercer, ang direktor ng foundation. Matangkad ito, maikli ang buhok, at may mukha ng taong hindi madaling mapahanga. "So you're Leora?" sabi ni Thalia, diretso ang tingin. "Opo, yes ma'am. I don't do pity hires. If you work here, you work, you learn, you make mistakes, you correct them. Understood?" Kinabahan si Leora, ngunit kakaiba ang kaba. Hindi ito tulad ng takot niya kay Marjorie. Si Thalia ay mahigpit, pero hindi mapangmata. "Yes ma'am, I understand." Callum, standing near the window, spoke calmly. "The foundation has an administrative assistant opening. Temporary at first, training included, if you want it." Napatitig si Leora. "Trabaho po?" "Yes." "Hindi po maid?" Tumingin si Callum sa kanya, seryoso. "You are not here to serve me, Leora. You are here because you deserve a chance to build something." Hindi agad siyang nakasagot. Sa simpleng pangungusap na iyon, parang may dahan-dahang naayos sa loob niya. Matagal niyang narinig ang salitang maid na parang iyon lang ang buong pagkatao niya. Pero sa araw na iyon, may unang taong nagsabing maaari pa siyang maging iba. Tinanggap ni Leora ang trabaho. Sa unang linggo, halos araw-araw siyang naihirapan. Hindi siya sanay sa office software, sa email format, sa paggawa ng report, at sa mabilis na English ng ibang staff. May isang beses na mali ang nasend niyang file sa donor list, dahilan para mapatawag siya ni Thalia. "Leora," sabi ni Thalia habang hawak ang tablet. "This is not the document I asked for." Namula siya. "I'm sorry ma'am, I can fix it." "Good, fix it. Don't cry over a file." Napakurap si Leora. Sanay siyang kapag nagkamali, sisigawan agad. Pero si Thalia ay nag-abot lang ng sticky note. "Write the steps, follow them, ask if you don't understand." "Opo, salamat po." Also, dagdag ni Thalia, "Stop saying sorry for learning." Mula noon, nagdadala na si Leora ng notebook sa trabaho. Isinusulat niya ang bawat proseso. Paano gumawa ng spreadsheet? Paano mag-log ng case referral? Paano mag-set ng appointment? Paano magbasa ng legal aid request? Kapag tapos na ang oras, hindi agad siya umaalis. Nananatili siya sa maliit na desk at nagpa-practice mag-type ng English reports. Isang gabi, nadatnan siya ni Callum sa office pantry, nagbabasa ng manual habang kumakain ng noodles sa microwavable cup. "You're still here," sabi niya. Nagulat si Leora at muntik nang matapon ng sabaw. "Ay, pasensya na po. Akala ko wala ng tao." "You can call me Callum." "Hindi po ako sanay." He smiled faintly. "Then take your time." Umupo siya sa kabilang bahagi ng mesa, may hawak na kape. Hindi ito tulad ng mga eksenang napanood ni Leora sa pelikula na biglang magiging romantiko dahil mayaman ang lalaki at mahirap ang babae. Mas tahimik iyon, mas totoo. Pareho silang pagod, pareho silang may sugat. "Do you still want to study nursing?" tanong ni Callum. Napatingin si Leora sa noodles niya. "Opo, pero parang ang layo na." "Why nursing?" "Dahil noong na-stroke si tatay, nakita ko kung paano magbago ang tingin ng tao sa pasyenteng walang pera. May mga mababait na nurse, pero may mga sandaling ramdam mong istorbo ka lang. Sabi ko noon, kung magiging nurse ako, gusto kong may isang pasyenteng hindi makaramdam na pabigat siya." Matagal na tumahimik si Callum. Nang magsalita siya, mas mababa ang boses. "My mother died in a hospital wing named after our family." Napatingin si Leora. "She built charity clinics, but when she needed care, people around her cared more about liability, image, paperwork. I was too late to see what was happening." "Hindi niyo po kasalanan yun," maingat na sabi ni Leora. "Maybe not, but grief doesn't always listen to reason." Sa gabing iyon, hindi sila nag-usap bilang bilyonaryo at dating maid. Nag-usap sila bilang dalawang taong may kanya-kanyang iniwang sugat sa mga ospital, bahay at pangakong hindi natupad.
Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang unang malaking proyekto ni Liora sa foundation, isang migrant aid program para sa domestic workers. Siya ang tumulong mag-ayos ng contact list, shelter coordination, translation volunteers at emergency kits. Si Yvette Soriano, ang caregiver friend niya, ay isinama bilang community liaison. Nang makita ni Yvette ang opisina ni Liora, halos maiyak ito. "Girl," sabi ni Yvette, yakap siya ng mahigpit. "From attic to office desk ka na." Natawa si Liora. "Temporary desk lang ito." "Temporary man o hindi, desk mo yan. Walang sisigaw sa'yo dyan." Hindi rin nakalimutan ni Liora si Nima. Ilang beses siyang nag-text, gulit madalang sumagot ang kaibigan. Kapag sumasagot, maikli lang. "I am okay. Don't worry." Gulit ramdam ni Liora na may mali, may bigat sa bawat mensahe, parang may takot sa likod ng bawat titik. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, hindi natutuwa si Brenton Vale sa nangyayari. Pinsan ni Callum, board member ng Veyrac Dominion at lalaking sanay ngumiti habang may itinatagong kutsilyo sa likod. Nakaupo siya sa isang private club kasama si Marjorie Whitmore na ngayon ay galit na galit dahil sa kapagkakapahiya ng pamilya niya. "You told me she was insignificant," sabi ni Brenton, umiikot ang yelo sa baso ng inumin. "She was," sagot ni Marjorie, "until your cousin made her important. She was there the night of the attack. She said she didn't see faces." Brenton leaned forward. "People remember things when lawyers teach them how to remember. I need her discredited." Marjorie's eyes narrowed. "After what happened with the CCTV, it won't be easy." "Then make it emotional," sabi ni Brenton. "People love stories. Give them one. A poor maid using a rich man for sympathy. A foreign worker trying to destroy a respected family. Make her look ambitious." Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga blind items online. May mga posts tungkol sa isang foreign domestic worker na biglang malapit sa isang bilyonaryo. May mga komentong nagsasabing ginagamit lang daw ni Callum ang babae para gumanda ang imahe matapos ang corporate scandal. May iba namang nagsasabing si Liora raw ang naghahanap ng atensyon. Nakita yun ni Daxel sa Pilipinas at agad nang tumawag. "Ate, bakit may mga nagsasabing ganyan sa'yo?" Napapikit si Liora. "Huwag mong basahin, Dax. Pero hindi totoo. Alam ko. Gusto kong sagutin sila." "Wag," malumanay niyang sabi. "Hindi lahat ng kasilungalingan kailangan patulan agad. Minsan, kailangan munang kolektahin ng ebidensya." Hindi niya alam na inuulit niya ang payo ni Sister Amabel. Sa foundation, halatang apektado siya. Minsan natitigiran siya sa harap ng computer. Minsan napapatingin siya sa paligid, takot na baka iniisip din ng mga katrabaho niya ang nababasa online. Isang hapon, nadatnan siya ni Talia na nakaupo sa stairwell. "You hiding?" tanong ni Talia. "Resting lang po." "Don't lie badly. It wastes time." Napangiti ng mahina si Liora kahit mabigat ang dibdib. "Ma'am, paano po kapag pinaniwalaan nila?" "Who?" "Yung mga tao. Na ginagamit ko lang si Sir Callum, na nagpapanggap lang ako." Talia sat beside her, still formal but kinder now. "People believed worse things about me when I became director. Too strict, too cold, too ambitious, too much. The question is not what they call you. The question is what you build while they are talking." Tumulo ang luha ni Liora, ngunit pinunasan niya agad. "Then build," sabi ni Talia. "You have a community event next week. Speak there." "Ako po, hindi ko kaya." "You can, not because you are fearless, because you know exactly what fear sounds like." Dumating ang araw ng community event sa isang parish hall na puno ng mga OFW, caregivers, cleaners, kitchen staff at domestic workers mula sa iba't ibang bansa. Nandoon si Yvette, Sister Amabel, Priya, Talia, Mael at tahimik na nakaupo sa pinakalikod si Callum. Hindi siya nagsuot ng mamahaling suit na kapansin-pansin. Simple lang. Parang ayaw niyang maagawan ang araw na iyon. Nang tawagin ang pangalan ni Liora, nanginginig ang kamay niya. Humawak siya sa podium at tumingin sa mga mukha ng mga taong pagod, umaasa at natatakot. "Magandang hapon po." Simula niya. "Ako po si Liora Magtanggol. Dumating ako sa Canada na akala ko sapat na ang sipag para igalang. Pero natutunan ko po na may mga taong kahit anong sipag mo, kung tingin nila sa'yo ay mababa, hahanap sila ng paraan para manatili kang nakayuko." Tahimik ang hall.
Hindi po ako nagsasalita ngayon dahil malakas ako. Nagsasalita po ako dahil may mga taong tumulong sa akin noong hindi ko na kayang tulungan ng sarili ko. At kung may isa man sa inyo dito na natatakot magsabi ng totoo dahil baka mawalan ng trabaho, bahay o papel, gusto ko pong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Sa likod, napayuko si Callum. Si Sister Amabel ay tahimik na nagpahid ng luha. Si Yvette naman ay halos pumalakpak bago pa matapos ang speech. Pagkatapos ng event, maraming lumapit kay Liora. Isang Indonesian worker ang humawak sa kamay niya at nagsabing, "I thought it was only me." Isang matandang caregiver mula Jamaica ang yumakap sa kanya. Isang Pinay naman ang palihim na nag-abot ng papel na may pangalan ng employer na nang-aabuso. Doon unang naramdaman ni Liora na ang sakit pala kapag hindi itinago, maaaring maging tulay para mailigtas ang iba. Ngulit ng gabing iyon, habang nag-aayos sila ng mga upuan, tumunog ang cellphone niya. Mensahe mula kay Nima, "Please don't call. I left the Whittemore house. They are looking for me. I have something. I am scared." Nanlamig ang mga daliri ni Liora. Lumapit si Yvette. "Ano yan?" Hindi agad nakasagot si Liora. Ipinakita niya ang mensahe. Ilang segundo silang parehong natahimik. Mula sa kabilang bahagi ng hall, napansin ni Callum ang pagbabago sa mukha ni Liora at lumapit. "What happened?" Tumingin si Liora sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang babaeng kakalabas lang sa attic room ng bahay ng Whittemores. Hindi na siya ang maid na nanginginig sa bawat sigaw. Nanginginig pa rin siya, oo, pero iba na ang dahilan. May taong naiwan sa dilim at alam niya kung ano ang pakiramdam nun. "Si Nima po," sabi niya. "Nawawala siya at sa tingin ko may hawak siyang ebidensya kontra kina Marjorie at Brenton." Nagkatinginan sina Callum at Mael na kakarating lang mula sa pinto. Sa mukha ni Mael, nakita ni Liora ang kumpirmasyon na lumalalim na ang laban. Ngunit sa loob ni Liora may nabuo ng desisyon. Noong iniligtas niya si Callum, tumakbo siya patungo sa panganib dahil may taong duguan sa niebe. Ngayon, may kaibigang takot at nag-iisa. At hindi na niya hahayaan na may isa pang babaeng mawala sa katahimikan. Hindi na natapos ni Liora magtanggol ang pag-aayos ng mga upuan sa parish hall ng gabing iyon. Matapos niyang mabasa ang mensahe ni Nima, "Please don't call. I left the Whittemore house. They are looking for me. I have something. I am scared." Parang bumalik sa dibdib niya ang dating lamig ng attic room ng bahay ng Whittemores. Ngunit ngayon, hindi na siya nagyeyelo dahil sa takot lamang. May kasama na yun galit. Galit ng taong alam kung gaano kasakit ang mapataimik. Hawak pa rin niya ang cellphone nang lumapit si Callum. Kasunod sina Mael Duran, Yvette Soriano, Sister Amabel Quinto at Talia Mercer. Sa mukha ni Callum, bakas ang pag-aalala. Ngunit hindi niya inagaw ang desisyon kay Liora. Naghintay siya. "Liora?" Mahinang sabi ni Callum. "What do you want to do?" Napatingin si Liora sa screen ng phone. Ilang beses niyang binasa ang mensahe ni Nima. Naaalala niya ang gabing inabot nito ang tinapay na binalot sa tissue habang gutom na gutom siya. Naaalala niya ang bulong nitong, "Walls here have ears." Naaalala niya ang yakap nito bago siya umalis sa bahay ng Whitmore at ang pakiusap nitong, "Don't forget me." "Hanapin natin siya," sagot ni Liora. "Hindi ko siya pwedeng pabayaan." Mabilis na kumilos si Mael. "We need to be careful. If Nima has evidence, Brenton may already know." "May idea ka ba kung saan siya pupunta?" tanong ni Yvette. Nag-isip si Liora. "Nung nasa Whitmore pa kami, minsan nabanggit niya na may pinsan siya sa Montreal, pero wala siyang pamasahe noon. May sinabi rin siyang bus terminal kung saan mura ang ticket." "Old North Coach Terminal," sabi ni Gordon Vales mula sa pinto. Nagulat si Liora nang makita ang dating driver ng Whitmore na papasok sa hall. Nakasuot ito ng makapal na jacket at halatang nagmadali. "Gordon," tanong niya, "paano mo nalaman?" Tumanggo si Gordon kay Callum bago nagsalita. "Nima called me earlier. Not long, maybe 10 seconds. She asked if I knew which terminal had late buses to Montreal. I told her. Then the line cut." "Bakit hindi mo agad sinabi?" Matalim na tanong ni Mael, bagamat kontrolado ang boses. "Because I was being followed," sagot ni Gordon. "A black SUV, not Whitmore's. I had to lose them first." Nagpalitan ng tigin sina Callum at Mael. Hindi na simpleng paninira ang nangyayari. May malinaw ng operasyon para patahimikin ang mga taong nakakaalam. "Callum," sabi ni Mael,
You should not go. I'm not the one deciding this, sagot ni Callum. Nakatingin si Liora. But I'm not letting her go without protection. Umiling si Liora. Hindi po ako pupunta para makipagsapalaran. Pupunta ako kasi kaibigan ko siya. Pero kung maraming security, baka mas matakot siya. Talia na kanina patahimik, nagsalita. Then small group, Liora, Yvette and Gordon. Security at a distance. Mayel coordinates. Callum stays visible only if needed. Napatingin si Callum kay Talia. You're giving orders now? Yes, sagot ni Talia. Because all of you are emotional. Sa gitna ng kaba, muntik ng matawa si Yvette. Honestly, she's right. Hindi nagtagal. Sakay na sina Liora, Yvette at Gordon sa isang discreet na van. Sa likod nila, may isang sasakyan na may security team ni Callum ngunit hindi ito masyadong dikit. Si Mayel ay nasa phone, nakikipag-ugnayan sa shelter contacts at sa legal team. Si Callum naman ay nanatili sa isang hiwalay na sasakyan, malapit ngunit hindi nakikisiksik sa desisyon ni Liora. Habang papunta sa terminal, tahimik si Liora. Nakatingin siya sa labas sa gabing puno ng ilaw at niebe. At naisip niyang ilang linggo lang ang nakakalipas, siya ang babaeng walang masabihan. Ngayon, hinahanap niya ang babaeng naiwan sa parehong dilim. Takot ka? Tanong ni Yvette sa tabi niya. Oo, tapat na sagot ni Liora. Good, ibig sabihin, normal ka pa. Napatingin si Liora at bahagyang ngumiti. Pero pupunta pa rin ako, sabi niya. Alam ko, sagot ni Yvette. Kaya nga ako sumama, para kung matapang ka, may kasamang kabado. Sa terminal, halos sarado na ang ilang ticket counters. May ilang pasaherong nakabalot sa kot, may nagmamadaling janitor at may security guard na tila anaantok. Hinanap nila ang babaeng mula Nepal na maaaring nakasuot ng lumang blue jacket. Lumapit si Gordon sa isang attendant na kilala niya. May nakita ka bang babaeng ganito? Tanong niya. Ipinakita ang larawan ni Nima mula sa phone ni Liora. Tinignan ng attendant ang larawan. Maybe. She was here, crying. Asked about Montreal, but I think she didn't board. Bakit? Tanong ni Liora. She kept looking behind her. Then she went towards the side exit. Nanikip ang dibdib ni Liora. Side exit? Tinuro ng attendant ang pasilyo papunta sa mas madilim na bahagi ng terminal. Dahan-dahan silang lumakad. Sa bawat hakbang, naririnig ni Liora ang tibok ng sarili niyang puso. Hawak niya ang phone, handang mag-message kay Mayel kung may makikita silang delikado. Pagdating nila sa gilid ng terminal, may nakita silang maliit na waiting area malapit sa vending machines. Walang tao roon maliban sa isang babaeng nakaupo sa sulok, nakayuko, mahigpit ang hawak sa lumang backpack. Nima, mahinang tawag ni Liora. Napitig lang ang babae. Pagtingin nito, pumula ang mata sa iyak. Liora! Tumakbo si Liora papunta sa kanya at niyakap siya. Naninig si Nima sa yakap na parang ilang oras na niyang pinipigilan ng sarili na huminga. Akala ko, hindi mo mababasa. Hikbi ni Nima. Nabasa ko, hindi kita iiwan. Umisip si Yvette sa tabi nila habang si Gordon ay tumingin sa paligid, alerto. Nima, sabi ni Liora, anong hawak mo? Nag-alinlangan si Nima. Nanginginig nitong binuksan ang backpack at inilabas ang lumang phone ng basagang screen, isang maliit na USB drive at ilang printed messages. I cleaned Madame Marjorie's study, sabi ni Nima. Many times. She talks when she thinks servants don't understand. But I understand enough. I recorded once. Then again, I was scared, but after they did that to you, I thought, maybe someday someone needs proof. Pinindot niya ang phone. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Marjorie sa recording. Put it in her bag, Celestine. Let her rich savior see what kind of girl he's protecting. Sumunod ang boses ni Celestine. Naninginig, ngulit masungit. What if she reports us? At ang pangatlong boses, lalaki. Malamig, kontrolado. She won't matter after this. Callum will be busy defending his reputation. I will deal with the rest. Napatigil si Liora. Hindi niya kilala ang boses, ngunit nakita niya sa mukha ni Gordon na kilala nito.
Brenton Vale, sabi ni Gordon. May isa pang recording. Sa bahaging iyon, narinig ang usapan tungkol sa men on the street, make it look uncontrolled, at no direct link to the board. Hindi kumpleto, ngulit sapat upang buksan ang mas malalim na imbestigasyon. May messages din, sabi ni Nima. Madam printed some emails. She forgot one page near shredder. I took it. I know stealing is wrong, but... Hindi ka nagnakaw, himaning sabi ni Liora. Nagligtas ka ng katotohanan. Humagulgol si Nima. They said they will report me. They said my sister in Nepal will lose the money I send. I didn't know where to go. Sa amin, sabi ni Yvette. Doon ka pupunta. Sa amin. Biglang tumunog ang phone ni Gordon. Si Mael. Sinagot niya iyon at mabilis na ipinaliwanag ang nahanap nila. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang security team ni Callum at maingat na inihatid sila palabas ng terminal. Hindi nagpakita si Callum sa loob, ngulit nang nakasakay sila sa van, nakita siya ni Liora sa labas, nakatayo sa tabi ng sasakyan, may malalim na pag-aalala sa mukha. Is she safe? Tanong ni Callum. Oo, pero hindi pa tapos. No, now it begins. Dinala nila si Nima sa shelter. Doon, pinakain siya ni Sister Amabel ng mainit na lugaw at binalutan ng kumot. Habang nagpapahinga si Nima, sina Mael, Priya, Callum, Orson Pike at Talia ay nagtipon sa maliit na conference room. Inilatag ni Mael ang recordings, messages at timeline. This connects Marjorie to the planted necklace, sabi ni Mael. It connects Brenton to an intimidation campaign. But for the assault, we need more than partial audio. May shell company kang nabanggit dati, sabi ni Liora na nakauupo lang sa gilid. Napatingin sa kanya si Mael. Yes, why? Sa event kanina, may isang worker na nagbigay ng pangalan ng employer niya. Sabi connected sa cleaning contractor ng Verac Buildings. Baka pareho ng contractor na ginagamit sa pera? Natigilan si Mael. Kinuha niya ang papel na hawak ni Liora. Binasa niya ang pangalan, Northline Civic Services. Callum's face hardened. That company received emergency subcontracting payments last quarter. Orson spoke quietly. Brenton approved those payments while you were recovering. Unti-unting nagdugtong ang mga piraso. Hindi lang pala ito personal na galit. Ginamit ni Brenton ang mga kontraktor, utang ni Marjorie, paninira kay Liora at pananambang kay Callum upang makuha ang kontrol sa kumpanya. Kinabukasan, pumutok ang balita sa loob ng Verac Dominion Group. Nagpatawag si Brenton Vale ng emergency board meeting. Ang dahilan, leadership instability ni Callum dahil sa anumang pakikialam ng personal na skandal sa negosyo. Sa meeting room, naroon ang ilang board members na matagal nang gustong kumampi sa mas agresibong pamamalakad ni Brenton, sina Alaric Stone at Vivian Cross, parehong nakatahimik na tumanggap ng pangako ng shares at posisyon. Pumasok si Brenton na malinis ang suit at kumpiyansa ang sumit. My cousin has become emotionally compromised, sabi niya sa harap ng board. He allowed a domestic worker's personal drama to influence corporate decisions. The company needs stability. Bago pa may makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Callum kasama sina Mael, Orson at si Liora. Kumalat ang bulong-bulong. Brenton smiled thinly. Callum, this is a board meeting, not a charity hearing. Correct, ranted si Callum. That's why we're discussing company money. Nagbago ang mukha ni Brenton. Inilabas ni Mael ang dokumento. We have reason to believe funds approved through Northline Civic Services were redirected to private accounts connected to individuals involved in the assault on Mr. Verac and the intimidation of witnesses. Si Vivian Cross ay napatuwid ng upo. That is a serious accusation. Yes, sabi ni Mael, which is why every document is being forwarded to external counsel and law enforcement. Lumingon si Brenton kay Liora. And she is your source? A maid? Sa unang pagkakataon,
Hindi bumaba ang tingin ni Liora. Dating maid, sabi niya, at saksi. Tahimik ang room. Hindi pa doon natapos ang laban. Dahil makalipas lamang ang 2 araw, dumating ang panibagong dagok. Tumawag si Daxel mula Batangas, nanginginig ang boses. Ate, may pumunta dito. Nanlamig si Liora. Sino? 2 lalaki. Nagtanong kung dito raw ba nakatira ang pamilya ni Liora Magtanggol. Sabi nila, sabihin daw sa'yo na tumigil ka na kung ayaw mong may mangyari kay tatay. Parang huminto ang mundo ni Liora. Narinig niya sa background ang ubo ni Mang Elpidio. Dax, makinig ka sa akin, nanginginig niyang sabi. Isara niyo ang pinto. Pumunta kayo kina Tita Belen, ngayon na. Nang malaman ni Calum ang nangyari, agad siyang nag-utos na tulungan ang pamilya ni Liora sa Pilipinas sa pamamagitan ng legal at lokal na security contacts. Ngunit nilinaw niya kay Liora na hindi iyon bayad, hindi utang, at hindi paraan para kontrolin siya. I will help keep them safe, sabi niya. But the decision to continue is yours. Napaiyak si Liora. Paano kung dahil sa akin may mangyari sa kanila? Tumawag si Mang Elpidio sa video call ng gabing iyon. Mahina ang katawan nito, pero matatag ang boses. Anak, sabi niya. Nung bata ka, tinurunan kita na huwag mang-api. Pero tinuruan din kita na huwag magpapaapi habang buhay. Kung totoo ang ipinaglalaban mo, huwag kang yuyuko dahil lang tinakot ka. Tay, natatakot po ako. Matakot ka, pero huwag kang titigil sa tama. Kinabukasan, humarap si Liora sa televised hearing tungkol sa migrant worker abuse at corporate corruption. Naandoon sina Nima, Gordon, Yvette, Sister Amabel, Priya, Mael, Talia, Orson, at Calum. Sa kabilang panig, nakaupo si Marjorie, maputla, ngumit pilit matigas ang muka. Si Celestine ay umiiyak na, tila ngayon lamang naunawaan ang bigat ng ginawa niya. Si Brenton naman ay kalmado pa rin, ngunit ang mga daliri niya ay paulit-ulit na pinipisil ang singsing niya. Nang umupo si Liora bilang witness, tinanong siya ng abogado ni Brenton ng malamig. Miss Magtanggol, isn't it true that your life improved after attaching yourself to Mr. Veyrac? Tahimik ang buong silid. Huminga ng malalim si Liora. Gumanda ang buhay ko dahil may mga taong naniwala sa akin noong inaapi ako. Pero hindi ko iniligtas si Mr. Veyrac para yumaman. Noong gabing iyon, hindi ko alam kung sino siya. Ang nakita ko lang ay isang taong kailangang tulungan. Convenient answer, sabi ng abogado. Truthful answer, sagot ni Liora. Sunod nagpatotoo si Nima. Nanginginig ito, ngunit nang hawakan ni Liora ang kamay niya bago siya umupo, lumakas ang loob niya. Pinatugtog ang recording ni Marjorie. Ipinakita ang messages. Nagbigay ng sworn statement si Gordon tungkol sa mga coaching sumusunod kay Calum. Si Yvette ay nagsalita tungkol sa kondisyon ni Liora matapos umalis sa Whitmore House. Si Sister Amabel ay nagbigay ng datos tungkol sa iba pang domestic workers na natakot magsumbong dahil sa deportation threats. Sa huling bahagi ng hearing, pumasok ang balita na may lumitaw na bagong witness. Si Silas Morrow, isa sa mga lalaki na nambugbog kay Calum. Nahuli siya sa hiwalay na operasyon at handang magsalita kapalit ng plea deal. Nang marinig iyon, unang beses na nabasag ang kalmadong mukha ni Brenton. Tumayo ang mga opisyales. Lumapit ang mga pulis. Si Brenton ay umatras, ngulit wala na siyang mapupuntahan. This is absurd, sabi niya. Calum, you can't allow this. Tumingin si Calum sa kanya, malamig, ngulit malungkot. I didn't do this to you, Brenton. You did. Habang kinukuha ng mga pulis si Brenton, napatingin si Liora kay Nima. Pareho silang luhaan. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit sa unang pagkakataon,
Hindi na sila ang hinahabol ng takot. Ang takot na ang humahabol sa mga taong matagal nang nagtago sa likod ng pera, pangalan at kapangyarihan. Pagkatapos arestuhin si Brenton Vale sa harap mismo ng mga taong minsan niyang pinaniwala na kaya niyang bilhin, hindi agad naging tahimik ang mundo ni Leora magtanggol. Akala ng marami, kapag nakuha na ng pulis ang kontrabida, tapos na agad ang sakit. Pero natuklasan ni Leora na ang hustisya ay hindi parang ilaw na isang pindot lang ay biglang liliwanag. May mga hearing pang kailangang harapin. May mga tanong pang paulit-ulit na sasagot. May mga gabing gigising siya dahil pakiramdam niya nasa attic room pa rin siya ng bahay ng Whitmore. Hinihintay ang sigaw ni Marjorie o ang malamig na tawa ni Celestine. Ngunit may malaking pagkakaiba na ngayon. Hindi na siya nagigising na nag-iisa. Sa migrant workers shelter, may katok muna bago buksan ang pinto. May mainit na kape mula kay Sister Amabel sa umaga. May mensahe mula kay Yvette na laging may halong biro kahit mabigat ang araw. At may tahimik na presensya si Nima sa kabilang kama, unti-unting natututong matulog ng hindi nakabaluktot sa takot. At sa tuming may kailangang pirmahan, ipaliwanag o harapin sa korte na andoon sina Priya Kanan at Mael Duran, hindi para utusan si Leora, kundi para ipaalala na may karapatan siyang maintindihan ang bawat hakbang ng laban niya. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang formal na kaso kontra kina Brenton, Marjorie at sa iba pang kasabwat. Ang hired attacker na si Silas Morrow ay humarap sa mga investigador at ibinigay ang buong salaysay. Ayon sa kanya, hindi raw malinaw na utos ang patayin. Si Callum Veyrac, ngunit malinaw ang intensyon. Bugbugin ito, takutin at palabasing nawawalan na ito ng kontrol sa sariling buhay. Ipinangako raw ni Brenton ang malaking bayad kapag natuloy ang plano at ginamit ang Northline Civic Services upang pagdaanan ng pera. Ang ibang tauhan naman ay inutusan lamang sumunod. Walang ideya na ang tinatamaan nila ay ang pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Sa kabilang bahagi ng kaso, lumabas ang papel ni Marjorie Whitmore. Hindi siya ang utak ng pananambang, ngunit aktibo siyang tumulong sa paninira kay Leora. May mga email, tawag at mensaheng nagpapatunay na pumayag siyang gumawa ng kwento tungkol sa pagnanakaw kapalit ng tulong ni Brenton sa utang ng pamilya Whitmore. Si Celestine naman, dahil sa takot at impluensya ng ina, umamin na siya ang nagtanim ng kwintas sa bag ni Leora. Nang umupo siya sa witness stand, wala na ang dating yabang sa mukha niya. Nakayuko siya, namamaga ang mata at halos hindi makatingin kay Leora. "I was cruel," sabi ni Celestine sa nanginginig na boses. "I thought people like her were beneath us. My mother told me we had to protect our family. But the truth is, I protected my pride." Tahimik si Leora habang nakikinig. Hindi na niya kailangang sumigaw. Hindi na niya kailangang patunayan sa lahat na nasaktan siya. Kitang-kita na iyon sa buong courtroom. Nang humarap naman si Marjorie, pilit pa rin niyang pinanatili ang dignidad na matagal na niyang ginamit na panangga. Ngunit nang ipatugtog ang recording ni Nima, ang boses niyang naguutos na ilagay ang kwintas sa bag ni Leora, nabasag ang huling pagtatanggi niya. Hindi siya agad humingi ng tawad. Hindi ganun kadali magpakumbaba ang taong matagal nang nasanay na ang pera ang unang nagsasalita para sa kanya. Ngulit nang ibaba ng judge ang desisyon sa kanyang pananagutan sa obstruction, intimidation at labor violations, wala na siyang nagawa kundi mapaupo ng tahimik. Si Brenton Vale ang pinakamatinding binagsakan ng kaso. Lumabas ang lawak ng corporate sabotage, ang paggamit ng shell companies at ang planong patalsikin si Callum sa sariling kumpanya. Habang binabasa ang hatol laban sa kanya, conspiracy, assault, fraud, witness intimidation at corporate corruption, nakatingin lamang siya kay Callum na parabang hanggang sa huli ay hindi niya matanggap na natalo siya hindi ng mas makapangyarihang pera, kundi ng mga taong minsan niyang itinuring na walang halaga. Pagkatapos ng hatol,
Lumabas sina Liora at Nima sa courthouse na sinalubong ng malamig na hangin. Nandoon sina Yvette Soriano, Sister Amabel, Gordon, Priya, Mael, Thalia, Orson at Callum. May ilang reporter sa labas, ngunit hindi na nagpaunlak si Liora ng mahabang interview. Lumapit lamang siya sa microphone, huminga ng malalim at magsalita ng maikli. Hindi po ako nanalo dahil mayaman ang tumulong sa akin. Nanalo ang katotohanan dahil maraming taong dating tahimik ang nagsimulang sumalita. Para sa lahat ng migrant workers na natatakot, sana malaman ninyo, hindi ninyo kailangang magtiis habang buhay. Pagkatapos noon, tumalikod siya. Sapat na iyon. Hindi naging instant fairy tale ang sumunod na buhay ni Liora. Hindi siya biglang tumira sa mansyon, hindi rin niya hinayaang lamunin siya ng pangalan ni Callum. Sa halip, bumalik siya sa VEYRAC Foundation bilang part-time administrative assistant habang inaayos ang kanyang enrollment sa isang nursing bridging program. Tinanggap niya ang scholarship na inalok sa kanya, ngulit malinaw ang usapan nila kay Callum. Hindi iyon kapalit ng anumang damdamin, hindi rin iyon paraan para itali siya sa utang na loob. Gusto ko pong maging malinaw, sabi ni Liora isang hapon sa rooftop garden ng VEYRAC building habang tinitingnan nila ang lungsod. Tatanggapin ko po ang scholarship dahil gusto kong mag-aral, pero ayokong maramdaman na kailangan kong maging iba para mapasalamatan kayo. Tiningnan siya ni Callum. Wala na ang bendahe sa noo, ngulit may manipis na piklat na naiwan malapit sa kanyang kilay. I would never ask you to become smaller so I can feel generous. Napangiti si Liora pero may luha sa mata. Nung una po takot ako sa tulong ninyo kasi sanay ako na kapag may binigay ang mayaman, may kapalit. I know, that's why I'm not asking for anything. Pero bakit nandito pa rin kayo? Sandali siyang tumahimik. Because when I was lying on the snow, I heard your voice telling me not to sleep. Since then, every time the world feels cold, I remember that someone stayed. Hindi sumagot si Liora. Hindi pa panahon para sa pangakong panghabang buhay. Marami pa siyang kailangang buuin sa sarili. Ngunit sa katahimikang iyon, nagsimula ang isang samahan na hindi minadali ng utang na loob o ng yaman. Nagsimula iyon sa respeto. Lumipas ang mga buwan, si Yvette Soriano ay naging coordinator ng bagong Caregiver Protection Program ng VEYRAC Foundation. Hindi na lamang siyang kaibigan ni Liora sa bus stop. Siya na ngayon ang unang tinatawag ng maraming caregivers na natatakot magsumpong. Si Nima naman ay nabigyan ng legal status sa tulong ni Priya at naging advocate para sa mga migrant workers mula Nepal, India at South Asia. Nung una, naninginig pa rin kapag kailangang magsalita sa harap ng tao. Ngulit isang araw, sa maliit na workshop, sinabi niya, I used to think silence keeps us safe, but silence only helped the people hurting us. At nang marinig iyon ni Liora, alam niyang gumagaling na ang kaibigan niya. Si Gordon Vales ay hindi na bumalik sa Whitmore family. Tinulungan siya ni Callum na makahanap ng trabaho bilang transport coordinator para sa foundation. Ngunit tulad kay Liora, kinailangan niyang dumaan sa tamang proseso. Si Thalia Mercer pa rin ang mahigpit na nag-interview sa kanya. Being kind to Liora does not automatically qualify you, sabi ni Thalia. Tumanggo si Gordon. Fair enough. Natawa si Yvette nang marinig yun. Welcome to Thalia's world. Dito, pati bayani kailangan pa rin ng resume. Sa Pilipinas, nailipat sa mas ligtas at mas maayos na tirahan sina Mang Elpidio at Daxel. Hindi marangya, ngulit malapit sa ospital at paaralan. Ipinagpatuloy ni Daxel ang kanyang pag-aaral at unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mang Elpidio dahil sa regular na therapy. Kapag kausap ni Liora ang ama sa video call, hindi na niya kailangang magsinungaling na okay lang siya. Totoo na iyon ngayon. Anak, sabi ng Mang Elpidio isang gabi, iba ang ningning ng mata mo ngayon. Napangiti si Liora. Siguro kasi hindi na ako laging takot, Tay. Hindi mawawala ang takot, sagot ng ama. Pero kapag alam mong may direksyon ka, hindi ka na niya kayang itali. Makalipas ang 2 taon, mas malinaw na ang bagong buhay ni Liora. Nasa nursing program na siya, hati ang oras sa klase, clinical training at trabaho sa foundation.
Mahirap pa rin. May mga gabing halos hindi siya natutulog dahil sa exams. May mga araw na naiiyak siya sa dami ng medical terms at requirements. Ngunit iba ang pagod ngayon. Hindi na ito pagod ng taong inahabuso. Ito ay pagod ng taong may tinatanaw na pangarap. Sa loob ng 2 taon ding iyon, nanatili si Callum sa tabi niya, ngunit hindi bilang tagapagligtas na humihingi ng kapalit. Minsan, susunduin niya ito pagkatapos ng night class dala ang simpleng sandwich. Minsan, tahimik silang naglalakad sa park habang pinag-uusapan ang mga pasyenteng nakilala ni Liora sa training. Minsan, pinagsasabihan siya ni Liora kapag sobra itong magtrabaho. Callum, sabi niya minsan habang hawak ang medical book, hindi porkit bilyonaryo ka, exempted ka sa pahinga. Napangiti ito. Is that a medical opinion? Common sense opinion. Then I'll obey. Unti-unti naging malinaw sa kanilang dalawa na higit na sa utang na loob ang namamagitan sa kanila. Ngulit nang manligaw si Callum ng pormal, hindi niya ginawa sa harap ng media o sa mamahaling restaurant. Pumunta siya sa Batangas upang humarap kay Mang Elpidio. Simple ang suot niya, dala ang prutas at halatang kabado. Tito Elpidio, mahal ko po ang anak ninyo, pero mas mahalaga po sa akin na hindi niya isuko ang pangarap niya dahil sa akin. Matagal na tinignan siya ni Mang Elpidio bago umiti. Kung mahal mo ang anak ko, huwag mo siyang gawing palamuti sa buhay mo. Hayaan mo siyang maging sarili niyang ilaw. Tumanggo si Callum. Opo. Napaiyak si Liora sa gilid habang si Daxel naman ay pabulsong nagsabi, Ate, may accent siya pero pasado. Tumahimik ka nga. Natatawang saway ni Liora. Sa Canada, nagkaroon ng bagong proyekto ang foundation, ang Magtanggol House. Shelter ito para sa mga inaabusong domestic workers, may legal assistance center, counseling rooms, emergency lodging, language support at health outreach clinic. Nang ipinanukala ni Callum na ipangalanan ito kay Liora, tumanggi siya ng una. Hindi dapat pangalan ko, sabi niya. Marami tayong lumaban. Then let the name stand for what it means, sabi ni Sister Amamel. Magtanggol, to protect. Sa huli, pumayag si Liora. Ngunit sa pagbubukas ng center, ipinalinaw niya sa speech na hindi iyon monumento para sa kanya. Bahay ito para sa lahat ng minsang pinaniwalaang wala silang kakampi, sabi niya sa harap ng mga bisita. Naando dun sina Yvette, Nima, Gordon, Priya, Mael, Thalia, Orson, Mang Elpidio at Daxel. Si Farida at Roxana mula sa shelter ay tumulong sa pagkain. Si Draven Holt, ang unang pumuri kay Liora noong gabi ng pananambang, ay dumalo din at nagbiro. I always knew you were trouble. In the best way. Sa loob ng Magtanggol House, may isang maliit na framed scarf sa hallway. Hindi na yun duguan. Nilinis at inayos yun ni Callum. Ang scarf na ginamit ni Liora para pigilan ng pagdurugo niya noong gabing hindi pa niya alam kung sino siya. Nang makita yun ni Liora, napatingin siya kay Callum. Itinago niyo talaga. Sabi ko, ibabalik ko kapag malinis na. Matagal bago na ibalik. Some things are worth returning at the right time. Makalipas ang 5 taon mula nang umalis si Liora sa attic room ng Whitmore Mansion, ganap na siyang registered nurse at director ng health outreach ng Magtanggol House. Si Callum naman ay nanatiling pinuno ng Veyrac Dominion Group, ngulit binago niya ang policies ng kumpanya. Mas mahigpit na labor compliance, transparent subcontractor audits, at pondo para sa migrant protection programs. Hindi na niya hinayaang maging dekorasyon lamang ang charity habang may naaapi sa ilalim ng mismong sistemang pinapatakbo ng mga malalaking kumpanya. Sina Liora at Callum ay nagpakasal sa isang simpleng lakeside chapel sa Ontario. Walang engranding media coverage, walang paligsahan ng yaman. Ang naroon ay ang mga taong nakasaksi sa kanilang sugat at paghilom. Si Mang Elpidio ang naghatid kay Liora sa altar, mabagal ang lakad ngunit matatag. Si Daxel ang umalalay sa kanya, pilit hindi umiiyak. Si Yvette ang maid of honor na paulit-ulit sinasabing hindi siya iiyak pero unang humagulgol. Si Nima ay hawak ang maliit na bouquet,
Nakangiting parang sa wakas ay naniniwala na siyang may mga tahanang hindi nananakit. Sa reception, hindi mahaba ang sinabi ni Leora. Tumayo siya, hinawakan ng kamay ni Callum at tumingin sa mga taong minahal niya. Akala ko noon, ang pangarap ko lang ay makaligtas sa bawat araw, sabi niya. Ngayon, natutunan ko na may buhay pala pagkatapos ng pagligtas. May pag-aaral, may trabaho, may pamilya, may pagmamahal na hindi naniningil, at may pagkakataong gamitin ang sariling sugat para maging silungan ng iba. Tumayo si Callum sa tabi niya. The night Leora saved me, I thought she gave me back my life. I was wrong. She taught me what life should be used for. Tahimik ang lahat bago nagpalakpakan. Sa huling eksena ng kanilang kwento, hindi sila nasa mansyon, hindi sa marangyang opisina at hindi sa harap ng kamera. Nasa Magtanggol House si Leora, nakasuot ng simpleng blazer at nurse ID, habang may bagong dating na Pinay worker na nakaupo sa counseling room. Nanginginig ang babae, may dalang maliit na bag at paulit-ulit na sinasabing baka ideportahin siya ng amo niya kapag nagsalita siya. Lumuhod si Leora sa harap nito upang magpantay ang kanilang tingin. Naaalala niya ang sarili niyang noon, ang attic home, ang walis sa kamay, ang akusasyon, ang nieve, ang gabing takot siyang wala ng pintong magbubukas. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Ano po ang pangalan mo? Malumanay niyang tanong. Marisol, hikbing sagot ng babae. Ngumiti si Leora, puno ng lungkot at pag-asa. Marisol, makinig ka sa akin. Hindi ka nag-iisa. Dito, magsisimula ulit ang buhay mo. Sa labas ng silid, nakatayo si Callum, tahimik na pinagmamasdan siya. Hindi niya inistorbo. Alam niyang ito ang tunay na tagumpay ni Leora. Hindi ang magkasal sa isang bilyonaryo, hindi ang magkaroon ng bagong apelyido, hindi ang makalayo sa pang-aapi. Ang tunay na tagumpay niya ay ang maging pintong nagbubukas para sa mga taong minsang nakakulong din sa takot. At sa araw na iyon, malinaw na ang dating Pinay maid sa Canada na minsang tinawag na walang halaga ay naging ilaw ng marami. Ang babaeng tumulong sa lalaking duguan sa daan ay hindi lamang nakapagligtas ng isang bilyonaryo. Nailigtas din niya ang sarili niya, ang pangalan niya, ang pangarap niya, at ang mga taong dumating pagkatapos niya na naghahanap ng pag-asang magsisimula ulit ang buhay.